Ngayon ho, mga bossing, nako dito tayo, maganda ito. Ugali na pala ng China ang talagang magpeke. Ugali na ng China yung magpapadala ng kung ano-ano, mga spy at kahit ano pa ho, mga kababayan. Ultimo ho, no, mga reporter ipinapadala nila para mag-espiya ho, mga kababayan. At ito, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, biruin mo. Sa mga kababayan, Si Secretary Gibo Chodoro may nakasagutan, no, na ipinadala daw po ng China para kumbaga yung pangbardagulan ng mga question and answer, at sila talaga ang pinunterya po doon sa Singapore, mga bossing, no? Oh, game. sa mga kababayan natin, nandito po tayo ngayon sa Singapore sa Shangri-La Dialogue kung saan Singapore, Shangri-La. Kung hindi ako nagkakamali, kanto yan ng Orchard, kung hindi ako nagkakamali. Matagal din ako dyan, mga kababayan. Halos 7 taon din po akong tumira dyan sa Singapore. Napakalinis, napakaganda. At yan po yung totoong sinasabing safest city in Southeast Asia. Naku, hindi po yung Davao. Although hindi pa man po ako nakakapunta ng Davao, mga bosses, mga bossing, pero sa mga nakikita nating balita, yung kala mo, wow, dagat! Yung pala, Davao, malayong malayo po, mga kababayan. Pero mo sa Davao, may mga makikita ka nga, di ba? Nasa jeep o sakal-saka, hawak-hawak dito sa leeg, may patalim yung humahawak. Doon sa Singapore, wala akong ganyan. No, malinis, maayos, disente, at may aral yung mga tao doon. Oh. nagmi-meeting ang mga defense ministers at saka mga chiefs of staff ng buong mundo. Wala dito ang China. Ayaw nila magpunta. Ngunit may mga nagpapanggap. Hindi, siguro busy ang China, mga bossing. Siguro busy ho ang China, bagsak ho sila ngayon eh. Bagsak ho ang China, mga bossing. Isang pitik lang nung taripa ni Trump, ayun. Madami pong nag-aalisan ng mga establishmento, madami pong mga nag-aalisan ng mga negosyo sa China. Problemado po sila. Isa pa sa nakikita ko kung bakit wala sila diyan at ayaw nilang pumunta, ayaw nilang matanong, no, doon sa mga kasinungalingang naratibo ho nila, mga bossing. 'Di ba lahat na, ultimo ho hanggang West Philippine Sea, pati po ang ating Palawan, mga bossing. Nasa unti-unti nang isinasama ng China ang naratibo na kanila po ang ating Palawan. Base daw po doon sa history nila. Lahat po, kakamkamin. Lahat po, no, gagawan ng istorya. Makuha lang yung teritoryo. Tapos ito naman po, wala silang representative pero mga nagpadala daw ho ng mga reporter para bardagulin. Bardagulin si Secretary Gibo Chodoro. Hindi kayo ubra diyan, palaban 'yan. Madami nga ang nagsusumigaw na sa susunod daw na eleksyon sa pagkapangulo yung iba bet etong si Sec Gibo Chodoro. Pag tumakbo ng Pangulo. Na journalist na hinahabol kami ni CS. Si CS hindi sumagot sa tanong nila. Ako nakipagsagutan. Dahil ang tanong nila, pabalagbag. Yan, pabalagbag. Kumbaga pambabastos dito kaila Secretary Gibo Chodoro. Kumbaga pangi-intimidate. Kung ano-ano yung mga sinasabi nyo laban sa China, ganito, ganyan. 'Di ba? Sabi, nasabihan lang na safest city ang Davao noon dahil itinatago nila ang mga kalukuhan at kasamaang pinaggagawa nila sa lugar nila. Yun ba yung tinutukoy mo, yung nadiscover ni General Torre na dalawa daw ang logbook do sa ibang mga police station? No, unang logbook yung nasa harap, yung sinusulatan ng mga tao. Pangalawang logbook, siguro yun yung isinasubmit sa head ng PNP. 'Di ba? Sabi ni Rosas, pakielamero ang bansang yan. Biruin mo ba naman, madam?
yung Typhoon missile po, no, nagamit pang depensa o dineploy sa Pilipinas para magsilbing depensa natin, pinapakialaman ng China. Pinapakialaman ng China, bakit daw tayo naglalagay ng ganun? Lalo daw iinit ang tensyon sa West Philippine Sea. Tayo naman, wala naman tayong pinapakialaman sa depensa nila eh. Dahil bansa nila yun. Pero tayo, nasanay yata ho sila mga kababayan, na nanghihimasok po sila at pwede silang makialam sa ating bansa. Dahil na din po siguro nasanay doon sa dating Pangulong Duterte. Di ba, tsutyuan lang naman po. Di ba, nung dating Pangulong Duterte, kumbaga, wala naman pong ibang ginawa, kundi sunod na sunod. Pinagmalaki pa ng mga DDS. Di ba? Sir Eleuterio Pajarlo, ipinagmalaki pa ng mga DDS na ano daw po, nung panahon ni Tatay Digong namin, walang init dyan sa West Philippine Sea. Paano iinit? Tsutsu lang tayo. Di ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sumusunod lang tayo doon sa gusto ng China. Paano iinit yun? Ngayon, mainit kasi pumapalag ang ating Pangulo. Hindi umuubra yung mga ginagawa ng China. Kaya sila napipikon sa atin, tapos ang gagawin, iwa-water cannon tayo. Dati kasi hindi umuubra, no? Dati kasi, mga kababayan, nung panahon nila, hindi naman talaga nila kinakalaban ng China eh. Patungkol na nga lang ho doon sa pagkukumpuni ng BRP Sierra Madre, mga bossing. Di ba? Yung pagmamayabang ni Roque, kami dati ginagawan namin ng paraan yan. Ibig sabihin, kung iintindihin natin, ginagawan ng paraan nila Roque, patago na ipinapasok po yung mga pangkumpuni. Ano yung kaduwagan ho yun? Hindi ho yun. Hindi katapangan yun. Kaduwagan ho yun. Kasi etong kay Pangulong Bongbong Marcos, katapangan ho ito. Bakit ho, mga kababayan? Dahil nga po, mga bossing, no? Sabi din ni Roque, eto kasing gobyerno ni Bongbong Marcos, ipinangangalandakan ang pagkumpuni sa barko. Dapat lang sa atin yan. Nakasadsad sa teritoryo natin yan. Di ba? Sa atin yung barko, nakukumpuniin. Nakasadsad sa teritoryo natin yung barkong kukumpuniin. Bakit hindi mo ipagyayabang? Bakit hindi ka makapasok ng maayos? No? Nang walang pag-aalinlangan. Yun po ang pagitan sa dalawang namumuno at namuno po sa ating bansa, mga bossing. Tuloy natin to. Tapos, ang narrative nila sa WeChat, baliktad na. Yan ang mga gawain ng China dito. Binabaliktad nila. Huwag na ho tayong lumayo, mga kababayan. Nung winater cannon nila tayo, nung winater cannon po yung barko ng Pilipinas, dalawang barko na napakalalaki ho, no, ng China, ano sinabi nila doon? Kasi binubuyo natin sila. Tayo ang nangunguna sa kaguluhan. Kaya ginawa sa atin ng China to. Eto namang mokong na si Lopez, nag-imbento, no, gumawa ng fake news doon sa Congress. Nag-water cannon din po daw tayo, sabi doon sa Congress. Pag narinig yun ng ibang lahi, totoo pala yung sinasabi, no, ng China na talagang ang Pilipinas. Paano po nasabi ninyo? Sabi nung isang kababayan nila, nag-water cannon din daw ang Pilipinas. Magmumukha tayo talaga ang umuudyok sa kanila. Di po ba? Minsan maniniwala na talaga ako doon sa sinasabi ni Katrina Ponce Enrile na merong pinopondohan ng China, no, sa ating bansa na mga kapwa natin Pilipino para guluhin ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba may mga nakikita tayong mga vloggers na panay atake po sa gobyerno. Yung atake naman nila, okay lang naman, wala naman problema kung ano po
Kung yung atake nila may basihan, wala. Yung iba, gawa-gawa lang po nila. Ginagawa po ng China yan, mga bossing, para po pahinain ang ating depensa. Pahinain po ang ating bansa. Paano po yun? Tayo mismo ang mag-away. Kapwa natin Pilipino ang gumulpi sa gobyerno. Habang sila paunti-paunti ang pagpasok sa atin, biglang magugulat tayo. Palawan, sa amin pala yan. Nung unang panahon, galing do sa sa history. Sabi ni Gray, gaya ni Dado, bossing, anak ng tinapang Dado yan. Asa na ba si Dado? Hindi na nagbablog? Huminto na ba? Ma'am Trek Sibilla? Huminto na yata yung si Dado tuloy natin si Secretary Gibo Chodoro. May kumakalat ngayon na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff ang provocations sa South China Sea daw. Sa Chiexian Reef, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun Yun daw. Tayo daw po ang nagpo-provoke, mga kababayan. Tapos ngayon, yung si SC, ayaw daw sagutin. No? Po-provoke ang Pilipinas, tapos tatakbo-takbo, ayaw sagutin kami, ayaw kaming kausapin. Babalik ta rin na ho tayo, mga bossing. Tayo naman kaya ang sumakop sa China. Wala naman po sa bukabularyo natin ang pananakop ng ibang bansa. No? Masaya na ho tayo, Sir T. Junior, 2K25, na kumbaga walang gagalaw sa atin, walang mananakop sa atin, walang aabuso sa ating teritoryo. Di ba? Naalala nyo ho, mga bossing, yung nagkalat po nagkalat po doon sa mga, tawag doon? Yung nilalakaran ng mga tao para tumawid. Di ba? Yung nilalakaran ng mga tao para tumawid, nagkalat po yung mga banner na malalaki, napakahaba, kulay pula, mga bossing, nakasulat, Pilipinas o Philippines, Province of China. Ako ho, mga bossing, nako, dati sabi ko, siguro mga kakamping kang gumagawa nitong mga to. No? Paumanin po, mga kakamping ka. Dati yon iniisip ko. Siguro mga kakamping kang gumagawa nito. Sinisiraan si dating Pangulong Duterte. Tapos na-realize ko ho, mga kababayan, mahilig sila. Mahilig ho sila doon sa mga testing the water. No? Naisip ko, maka China naman talaga itong mga to. Ang vice-presidente nga, hindi makapagsalita patungkol ho doon sa West Philippine Sea. Walang komento no? Maka-China naman itong mga to talaga. Hindi kaya sila din ang naglalagay ng mga banner na yon, tas tinetesting nila kung ano ang magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino o doon sa overpass. Pag okay, sige, pasakop na tayo sa China. Total, maganda naman ang China Pag gano'n ang reaksyon ng taong bayan, naku, hindi kaya tuluyan na tayong nagpasakop sa China? Pero siyempre, ang reaksyon ng taong bayan, hindi ubra, ayaw. Di ba? Ayaw. Kaya hindi natuloy. Di po ba? Yang usaping China na yan, mga bossing, nako, ako nga sabi ko buti na lang, pinitik ng kaunti ni Trump. Ayan, medyo aligagaho sila, mga kababayan. Madami pong nalulungkot ako para po doon sa kanilang mga kababayan ng mga Chino. Kasi madami po nawalan ng trabaho. Kaya lang ho, mali yung diskarte ni Xi Jinping Masyadong masyadong garapal ho. No? Hindi na rumerespeto sa ibang bansa. Hindi na rumerespeto sa mga karatig bansa niya. Basta, sakop na lang ho ng sakop, ng sakop na lang ng sakop. Ganun na lang ho. Anyway, ang importante ho ngayon, wala silang magawa sa atin. No? Ano sabi nila kay Pangulong Bongbong Marcos? Tanggalin ninyo yung missile nyo dyan. Ano sabi ni Pangulo? Wala. Hindi namin tatanggalin yan. Wala silang nagawa.